Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, pag-uusapan natin ang one of the core principles ng finance, which is time value of money. No? At paano ito nakakaapekto sa araw-araw nating pamumuhay sa paggamit ng ating pera. No? Kaya naman sa video na to, kung gusto mong maintindihan at maunawaan yung maigi, panoorin mo ng buo ang video na ito. No? Pero kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, no? And every social media account I have kung saan mo man ito napapanood. Ako nga pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader. Sa tayong 20-year-old financial management student, and we're also content creator, business owner, definitely a global trader and investor across different financial markets, no? So tayo po gumagawa ng mga contents about business, finance, and economics, and other youth contents, no, na makakatulong para syempre motivation, na mas ganahan tayo na mag-aral, no, about sa finance. So kaya naman kung interesado ka sa mga contents natin, mag-subscribe ka na dahil alam ko marami kang matututunan dito, no? So without further ado, pag-usapan na natin ang time value of money. From the word itself, time value of money, ibig sabihin ang time, katumbas niyan ay pera. Okay? Kaya nga sabi natin, 'di ba? Time is the most valuable asset po, hindi pera. Okay? Kasi ang pera, 'di ba? Kikitain 'yan, mababalik 'yan, pero ang time hindi na. But besides that, mga ka-traders, no, ang time value of money na principle sa finance, no, it deals about or it talks about with the time span or time period and the rate of return, 'di ba? Yun po yung dalawang components ng time value of money. Sa video na ito, hindi natin papakomplikaduhin ang ating topic ngayon or hindi masyadong academics, kundi sa application nito sa totoong buhay, no? So, ano nga ba ang time value of money? Ibig sabihin lamang nito na ang peso or any currency ng kahit anong bansa is worth more than the future payments or than the future value of a payment. Ibig sabihin po nito, magbigay tayo ng halimbawa, no? Kung bibigyan kita, halimbawa, ako yung employer mo, ikaw yung employee ko, no? Kung papapiliin kita, no? Ano yung mas gusto mo? Kung bibigyan kita ng salary increase, no? Salary increase today or salary increase 1 year later, di ba? So, syempre, most of the answers na matatanggap natin, syempre, mas pipiliin yung ngayon. Bigyan mo na ako ng salary increase ngayon. Bakit? Kasi, kung bibigyan kita ng salary increase 1 year later, or, 2 years, 5 years, hindi na ganun kalaki yung value nun. Okay? Hindi na ganun kalaki yung value nun. Bakit? Kasi, ibig sabihin nun, may inflation tayong tinatawag, may cost of doing business, may cost of equity and everything, no, in business. Pero sa personal finance, no, ito pang example niyan. 'Di ba? Ako, halimbawa, mamimigay ako ng pera ulit, no? Ano mas gusto mo? Bibigyan kita ng 1,000 ngayon or bibigyan kita ng 1,000 din pero 1 year pa? Ikaw, Daphne, ano gusto mo? O, 'di ba? Yung matatanggap na niya ngayon mismo. Bakit, no? Dahil sa personal finance, ito po yung tinatawag natin na liquidity. Mas okay na may cash is king, 'di ba? May pera ka na ngayon na matatanggap. Bakit? Halimbawang mga ilangan ka, may pambili ka agad, no, ng mga pangangailangan mo. O kaya naman, yung 1,000 na yun na matatanggap mo ngayon, pwede mong ipang-invest, right? So, kesa bibigyan kita ng 1,000 kaso next year pa. 'Di ba? Ang tagal naman noon. So, ngayon, yung time value of money, yun po yung ibig sabihin no, na mas okay at mas mataas ang value ng pera sa ngayon kaysa pera sa future, no? Halimbawa, yung kaibigan mo, babayaran ka ng 200,000 in 5 years pa. Yung 200,000 na yun, hindi yung 200,000 sa peso ngayon. No, kasi ibig sabihin ng 200,000 na yun, mas mababa na yung value niya pagdating ng future. Okay? Yung 200,000 na yun na face value, sa real value or present value ngayon, hindi yung 200,000, which is mas mababa siya because of the discounted factor. Okay? Because of the inflation and everything, no, na kino-consider natin. So basically, ang ibig sabihin lang nun, mas okay, no, at mas makukompute natin yung
intrinsic value or yung totoong value kapag kinuha natin yung value nun or amount sa panahon ngayon or sa present value. Okay? So, medyo papakomplikaduhin pa natin ng kaunti, no? Let's say naman, yung example ko kanina, bibigyan kita ng 1,000 ngayon, o kaya naman, ano mas gusto mo? Bibigyan kita ng 1,000 ngayon mismo or bibigyan kita ng 1,100 next year. Ngayon, medyo maiiba yung sagutan niyan, no? Dahil, kung mapapansin po ninyo, merong tinatawag na difference of 100 pesos, no? Pag kinumpute natin, that's 10% na mas mataas kaysa dun sa 1,000, di ba? 1,000, 1,100. Ngayon, ang tawag po doon ay yung 10% na yun, yung 1,100, pag diniscount natin siya pabalik sa present value niya, yun po yung tinatawag na discount factor, yung 10% na yun. Okay? So, basically, paano ba ang tamang pamimili? No? Bibigyan kita ng 1,000 ngayon or bibigyan kita ng 1,100 next year? Sa totoo lang, ang sagot doon ay magbabase sa dalawang factors no? May personal finance at may investment finance. Yun yung sinabi ko kanina. Kung sa ibang tao, syempre, mas pipiliin pa rin nila yung 1,000 ngayon. Kasi bakit? May magagamit na nila agad no? Yung pera as in ngayon. Pero, yung pera mo nga na matatanggap na plus 10%, no? Pero next year pa. So ngayon, sa investment finance naman, no? Well, ang mas wise na answer doon, syempre, yung tinatawag natin na 1,100 in the future or tinatawag nga natin na future value niya 1,100, no? Bakit? Kasi mas okay na mas malaki yung interest niya, no? Kaysa naman binigay sa iyo ngayon at hindi mo naman mapapalago ng 10%, so hindi siya magiging 1,1 next year. Nagigets po ba? So medyo komplikado na, no? Kasi terminologies yan sa finance at core principle, no? Nang ibig sabihin lang nun, pag binigyan kita ng 1,000 ngayon, kung hindi mo naman siya kayang pakitain ng 10%, mas okay na piliin mo na lang yung option B, which is matatanggap mo yung 1,100 1 year from now. Okay? Kasi may difference Ibig sabihin lang nun, kung hindi mo magagamit yung pera mo, dapat talaga merong tinatawag na mga premium, no? Or yun nga, yung tinatawag natin na maturity premium or period, 'di ba? Na hindi mo magamit yung pera mo sa loob ng 1 taon, dapat talaga na may kaukulang bayad ito, no? Which is yun nga yung difference ng 100%. Okay po? So kaya depende, mag-iiba ang sagot. Pero sa investment finance, no, kung hindi mo naman kayang pakitain, no, ng 10% yung pera mo, mas okay na yung may mas mataas na rate, no, ang piliin mo. So yun po yung tinatawag na discounting the future cash flows or future income sa present value nito, 'di ba? Ibig sabihin, binabalik natin, no, yung value nito sa present. Okay? So kaya kayo mga ka-traders, no, ibig sabihin lang yan sa real application ng finance, no, ang ibig sabihin lang po ng time value of money is bumababa yung value ng pera natin over time, diba? Because of the inflation and other lot of factors, no, na naapektuhan, no, na nagdi-depreciate yung mga gamit na binibili mo. Ibig sabihin lang yan, kailangan mong i-invest yung pera mo kasi money is not invested, no, is money that is depreciated. Ibig sabihin, bumababa ang value nito over time kung itatago mo lang yan, no? Pero yung 1,000 mo, kung i-invest mo, may kikitain siya na 5% to 10%, depende kung anong investment vehicle yon. Okay, so yun yung isa sa mga principles ng finance, no, na napakahalaga kasi ibig sabihin lang nun, may opportunity. That is missing opportunity. That is the word cost of opportunity or opportunity cost. Okay? So, kaya yun lang mga ka-traders, kung nakatulong tong video na to at pag-usapan pa natin yung ibang principles ng finance, mag-subscribe ka na, mag-comment ka na kung nakatulong ito at share mo na rin para makatulong sa ibang tao. So, yun lamang po, the Estudyante Trader here. See you on my next vlog. Bye-bye po!